igwang mga kayamanan na madali na mahiling. Yaon ang kwarta, pagrugaring, marhay na buhay, asin pagkamibid. Alagad may mga kayamanan na dain nababakal, dain nasusukol, asin kadakol na beses, dain naririparo. Ini ang mga kayamanang padiit-diit na pigkulma kan panahon. Yaon ang kadunungan, pagtubod, asin mga adal na bunga kan halawig na eksperyensya sa buhay. Sa Ebanghelyo, pigsabi ni Jesus na ang kahadean kan langit na uumagid sa kayamanan na nakatalbong sa uma, asin mahalon na perlas. Ang taong nakahanap kaini, andam na bayaan ang gabos, tanganing ini makua, ini mas mahalaga. Ipinapasabot ni Jesus na ang totoong kayamanan bako itong pansamantala, kundi itong nagdadara sa to sa Diyos. Sa enod na babasahon, kan tawanan kan Diyos si Hading Solomon kan pagkakataon na maghagad sa iya ni maski ano, dai siya naghagad ki halawig na buhay, kayamanan o pagkagana sa mga ralaban. Ang hinagad niya, puso na tataong magsabot. Aram niyang ang totoong kayamanan kan sarong hadi bako sa iyang kapangyarihan, kundi sa kadunungan nagikan sa Diyos. Kapag piguurulayan ang kadunungan, ang malaog tulo sa tuyang isip iyo an sa tuyang mga lolo asin lola. Sindaan mga tawong nagbaklay na sa kadakol na punto ning buhay, kadakol na sindang inagihan, na pagkagana, kadaugan, paghibi, kaugmahan, kadaihan, asin grasya. Sindang mga buhok na mapuputi, bako tanda nin kagurangan, kundi patunay nin panahon na sindang inagihan, ng kaibahan, Diyos. Sa kinaaban na marikas ang dalagan, asin grabe ang pagkaugma sa mga bagong bagay, igwang peligro sa satuyang kaisipan na tibaad dain naki maikakatukdo ang mga gurang. Alagad ang katotohan, kadakol kitang pighiridar sa inda, manunugod sa pagtubod. Sinda ang nagtukdo sa satuya na magpanguros, na magpangadji, bago asin pagkimata, na igalangan kapwa, asin itiwala ang gabos sa Diyos, sa tahaw ning kadipisilan. Pwede na daisindaan nagtukto nin haralwigo na pagpasabot. Alagad sa paagi kan sindang buhay, ini ang silensyong patotoo nin hararom na pagtubod. Sa ikaduwang babasahon, sinabi ni San Pablo na ang gabos na bagay naghihiro na sarabay para sa ikararahay kan mga namumuot sa Diyos. Kada bes na nahihiling niya to ang buhay kan sa tuyang mga lolo asin lola, mahihiling niya to na bako naging madali ang sa indang pagbaklay. Nag-agi sindanin pakipaglaban, kadaihan, pagsakit, pagkagadan kan sa indang mga namumutan asin iba pang mga kadipisilan. Alagad nagtinir sinda sa pangataman kan Diyos. Ang sa indang buhay nagpapatotoo na ang Diyos dayupot asin da isa na ini mababasa sa Biblia, ininahiling sa indang mga buhay. Pupwede na ang satuyang mga kagurangan ang mga nakalubong na kayamanan na pigsasabi sa Ebanghelyo, ninhuli ta pirmi sindang yaon, kadakla na beses napapasiparan niya to. Kadakol na beses na nahihiling niya to ang kagayunan kan sa indang presensya sa kang wara na sinda. Dain niya to halaton na sinda pigrurumdum na sana. Hanggang yaon sinda, kaulayon niya to sinda, kuguson niya to sinda, ipangadji niya to sinda, asin mag-adal sa kadunungan na igwasinda. Ako po si Lacson Obanon
seminarista kan Diocesis nin Legazpi na nagsasabi, kapag si Kristo ang kaibahan, sigurado ang buhay, minagian.